Ano mo ba, i-zoom mo. Ano, mga 1.7 basta, ano, yung sinabi ko noon. Yung ano niya. Yung gusto ko lang makita dyan. Yung hindi, wag. Andiyan na po kayo sa Genesis chapter 9. Say amen po kung kayo po ay nandyan na. Amen. Babasahin ko po doon sa verse 9. Ang sabi dito, And I behold, sabi niya ganun, I establish my covenant with you and with your seed after you. Ang nagasalita po rito, ang Panginoon ha, kausap niya si Noah. Sabi niya, makikipagtipan ako sa iyo. Sabi niya, at sa iyong binhi. Basahin ko tuloy ko sa Tagalog. Sabi rito, at sa bawat nilikhang may buhay na kasama ninyo, ang mga ibon, ang hayop, at bawat ganid sa lupa na kasama ninyo, yung gumagapang, lahat ay lumunsad sa sasakyan, pati sa bawat ganid sa lupa, mga hayop. Sabi niya ganon. And I will establish my covenant with you, at aking papagtibayin ang aking tipan sa inyo at hindi ko nalilipulin ang lahat ng laman sa pamamagitan ng tubig ng baha, ni hindi na magkakaroon pa ng bahang gigiba ng lupa. Hindi na magkakaroon yan. At sinabi ng Diyos, ito ang tanda ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. Ito yung mga recipient. May tipan ang Panginoon. Ito kasunduan ko sa iyo. Hindi ko nagugunawin ng mundo katulad ng ginawa ko sa pamamagitan ng malaking baha. Ang makikinabang dito, ikaw, ang pamilya mo, yung mga tao, tsaka yung mga hayop, yung mga naging kasama mo doon sa daong. Sila yung recipient ng covenant na ito. Sabi niya ganon, o ng tipang ito. And then sabi niya rito, sa verse 13, yan, 12, at sinabi ng Diyos, ito ang tandaan ng tipang ginawa ko sa inyo at sa bawat kinapal na may buhay na kasama ninyo sa buong panahon. At ang aking bahaghari ay inilalagay ko sa alapaap at siyang magiging tanda ng tipan ko at ng lupa. Sabi niya, I will do set. Sabi niya, I do set my bow in the cloud. Maglalagay ako ng sign na yung tipan kong ito ay ginagawa ko between us. Sabi niya ganon. Yung sign na to ay yung bahaghari. Alam niyo bahaghari? Rainbow. Nandiyan naman. Makikita niyo dyan, nagpapalit. Yan ang sa inyo. Yung bahaghari, verse 14, at mangyayari, pagka ako'y magbababa ng isang alapaap sa ibabaw ng lupa, na makikita ang bahaghari sa alapaap, at alalahanin ko ang aking tipan na inilagda ko sa akin at sa inyo, at sa bawat kinapal na may buhay sa lahat ng laman, at ang tubig na magiging bahang lilipol ng lahat ng laman. 16. At ang bahaghari ay pasa sa alapaap at aking mamasdan every time na may ganyan upang aking maaalaala ang walang hanggang tipan ng Diyos na at ang bawat kinapal na may buhay sa lahat ng lamang nasa ibabaw ng lupa. At sinabi ng Diyos kay Noe, ito ang tanda ng tipang inilagda ko sa akin at sa lahat ng laman na nasa ibabaw ng lupa. Ang title ng aking message ay Rainbow, a Sign Distorted. Okay. Tanda yan na binabaluktot ngayon. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw pong ito. We pray for blessing and insight and humility and fear. May we revere you and may we give you the worship you deserve, Panginoon. Kaya we offer ourselves. Nawa po makapag-concentrate po kami. Kausapin niyo po kami, Panginoon, through your word and convict our hearts. And help us na lumakad kami doon sa landas na gusto nyo para sa amin, Panginoon. Patawarin niyo po kami kung may mga pagkukulang man kami o pagkakasala. If we sin with our mouth, with our thoughts, with our hands, with our feet, everything, Panginoon, sa sarili namin, kung kami may nagawa laban sa inyo, ay patawad pong aming samo. Ito pong aming dalangin sa pangalan po na aming Panginoong Jesus. Amen. Again, ang title nito ay Rainbow, a Sign Distorted. Ano to? Parang counter-attack to. Di ba? Parang counter-attack sa nangyayari sa paligid natin. Okay? Ito, yung binasa natin dito, kumbaga, ito ay pangako ng Panginoon doon kay Noah. Ano na, patapos na yung buwan ng June, di ba? Kaya, patapos na yung buwan ng June, gusto ko mag-speak about dito. Okay?
Yung pangako ng Panginoon kay Noah, yung itong kanyang covenant, ito ay unconditional. Hindi ito nakabase doon kung may gagawin ba si Noah mabait, kabutihan. Baka makikipagtipan ako sa iyo na kumbaga, kapag sinunod mo to, good, hindi na ako papadala ng baha. Pero pag di mo to sinunod, parurusahan ko kayo ulit. Walang ganon. Unconditional. Kahit anong mangyari, Noah, hindi na ako papadala. Okay? Regardless na kung ano yung magiging gagawin ng mga tao, ano yung mga magiging kasalanan pa nila, huwag kang mag-alala. Hindi ko na uulitin yung baha. Yun ang idea na sinasabi niya rito. Kaya ito ay unconditional. And at the same time, ito ay universal. Kasi bakit? Ito ay para kay Noah, dun sa mga lalabas sa kanyang lahi, or lipi, and then pati na yung mga hayop na kasama niya na nandoon sa daong. Sila yung mga recipients ng pangakong ito ng Panginoon. Ito po yung tinatawag na Noahic Covenant. Okay? Yun ang makikita natin dito. Alam nyo, bakit ka nakarating sa ganyan, Pastor? Alam nyo, iniisip ko ito ng mahabang panahon. Hindi naman mahaba na parang sobrang haba, no? I mean, many days. Okay? Pinag-iisipan ko kung anong ipapangaral ko sa inyo, tapos month of June ngayon, di ba? Kumbaga, lagi siyang pumapasok sa isip ko, nawawalan lang ako ng pagkakataon kasi may mga series tayo na inaaral. So, parang doon ako nagfo-focus, doon sa What Does the Bible Teach, tsaka doon sa Baptist Distinctives. So, yung mga message ko, parang dapat isa lang doon. Parang ganun ang idea ko. Pero patapos na yung buwan, parang hindi ko mapigilan kasi pag bumabiyahe sa Lawag, lagi naman ako nakakakita doon ng mga flags, no? Yung paala-ala ng kumbaga, yung Lawag doon sa tulay, may mga flag doon eh. 'Di ba? Yung mga government agencies, naglalagayan sila ng flag. Ewan ko lang sa MMSU, bro, may mga ganon. Hindi sila pero may separate silang program doon. Wala silang ganon. Pero most of the government agencies, yung mga LGU, alam ko may part sila sa ganyan eh. Kaya katulad niyan, yung Lawag, nagpalagay sila ng mga poster, ng mga tarpaulins. Diba? Ang masama, even liberal churches. Alam niyo yung liberal churches? Pag sinabing liberal churches, yan yung mga progressive churches na kung saan sila yung mga simbahan na inclusive. Pag sinabing inclusive, lahat tinatanggap. Kahit mga LGBTQ, okay lang uma-attend dito. Hindi nila pinapangaralan yon, ina-accept nila. Tapos pati yung mga progressive church, hindi lang inclusive sila to the point na pati yung mga LGBTQ ina-allow nila nang walang consequences sa kanila, di nila nire-rebuke. Ang ginagawa din nila, sila yung mga churches na nag-o-ordain ng mga women. Yan yung tinatawag na progressive church or liberal church. Lahat ina-accept nila kahit mali. Hindi po tayo ganyan. Hindi tayo liberal church. Pastor, pero i-allow mo pag may umattend dito na LGBTQ? Yes. Pero, sasabihan ko siya, pag ayaw niya tumigil, wala akong magagawa, kailangan niya mag-stop umattend. Ano ba gawin niya rito? Anong purpose niya? Ba't siya magpapatuloy dito? Baka may gusto lang siya dito na makuha. Mabibiktima pa kayo. Kung wala siyang dahilan para siya ay magbago, pupunta siya rito, ayaw naman niya magbago, ano pang rason niya? Kung hindi naman pala yun ang layunin niya. Nakita niya? Pero don't be mistaken. Hindi ako galit or ayoko sa kanila. Hindi. Gusto ko sila. Pero I want them to know kung ano yung sinasabi ng Biblia. Alam niyo yung ganitong activity or yung celebration, yung Gay Pride Month, yan ay sineselebrate pa nga globally. Hindi lang yan tayo na parang, ay, dito lang naman sa Pilipinas yan. Hindi. All around the world. Sineselebrate nila yan. Sabi nga dun sa nabasa ko June is indeed recognized globally as LGBTQ+ Pride Month. It is a month-long celebration of diversity, acceptance, and equal rights, as well as time to honor the contributions of the LGBTQ community. Sabi nilang gano'n, wow, may mga contribution pala sila. Mamaya malalaman nyo anong contribution nila sa community natin. Alam nyo, sinasabi ko sa sarili ko na hindi pwede na hindi matapos yung buwan na hindi ako makapag-speak about dito. Kung ano yung sinasabi ng Bible tungkol dito. Hindi naman ako Hindi naman mahalaga yung opinion ko. Pero bakit issue yan sa'yo, Pastor? Kasi issue to sa akin. Bakit? Kasi pwede namang hindi mo na daanan yan, Pastor, di ba? Pwede kung ako lang, pero ang binabiolate kasi si God. Okay? Mali yung nakikita natin sa paligid. At baka mamaya, madala kayo
umayon kayo, umanib kayo, gawin ninyo yung mga ginagawa nila. Dito may kita natin na yung simbolo ng Panginoon, ng awa, ay ginamit nila para palitan nila ng bagong meaning. At kapag gano'n, tingnan nyo, ang ginawa nila, dinistort, binalik nila. Tapos, binago nila na ang mangyayari, ang epekto nito, madadaya yung marami. O sino namang may gusto nun? Dadayain yung marami. Sino bang may gusto na baliin yung salita ng Diyos? Liban din sa mga ganitong tao. Kaya nga yung bagay na ito, it bothers me. Parang gumugulo sa isip ko ito. Kasi nandito yung kanilang distortion, nandito yung kanilang deception. Bakit ko nasabi na nandun yung distortion nila or deception? For two reasons. Unang-una, kung titignan natin yung rainbow. Pag umuulan, di ba minsan may rainbow? Yung rainbow na yan, alam niyo po ba, 7 daw ang kulay niyan. Yung tunay na rainbow, 7 ang kulay. Ang kulay daw ay Roy G. B.I.V. o Roy G. Bib, parang ganon. Para madali lang intindihin. Ano yon? Red, orange, yellow, green, blue, indigo, violet. Yan yung talaga yung kulay ng rainbow. Ano daw yan eh? Yung mga kulay na yan, sabi dun sa nabasa ko, the division of the rainbow into exactly 7 colors was notably popularized by Sir Isaac Newton. Kilala niyo si Isaac Newton? Yung scientist, when he mapped the color spectrum, bagay, siya daw yung talagang nagpakalat ng 7 kulay na yan. Pero, sa study yun based sa science, 7 ang kulay niyan. Pero sa biblical numerology, hindi accident na 7 yan. Bakit? Sa Bible, ang 7 days ay a number of God. Okay, ayan, ang number 7, yan ay a number of perfection or completion. Number ng Diyos yan. So kung bakit naging 7 colors, hindi aksidente yon. It's about God. Kaya lang, ang problema natin ngayon, itong LGBTQ community, dinistort nila yung magandang simbolo ng Panginoon na ibinigay niya through doon sa rainbow. Ngayon, ang nangyari, yung rainbow ay naging symbol of sin. Paano ang simbolo ng kasalanan? Kasi ang ginagawa ng LGBTQ, they advocate yung recognition, yung equal rights. Kaya lang, binago nila yung kulay ng rainbow. Paano ang binago nila? May nabasa ako, sabi doon, the gay pride flag is the most widely recognized symbol of the LGBTQ plus community. Sa Amerika, pag may mga member ng LGBTQ sa bahay, para malaman, naglalagay sila ng flag sa harap ng pinto. Madali mo malaman kung may LGBTQ doon sa family nila. Bakit? Naglalagay sila ng flag. Or, minsan kapag sila in support doon sa ganon, sa kanila, naglalagay sila ng flag. Sign yun na nagsusupport sila ng LGBTQ community. Ang idea, kung ano yung mga ideology nila, yung paniniwala nila, okay lang sa amin yun. Tuloy nyo lang yung mga ginagawa ninyo. Ayaw, hindi makitid ang utak ko. Ganun ang sinasabi nila. Mapagmahal ako, lahat tatanggapin ko. Yan ang sinasabi nila. Pero sabi doon, yung flag na daw yan, ay gawa ni Gilbert Baker in 1978. Sabi doon about doon sa pagkakagawa niya, the iconic rainbow design originally featured 8 stripes. Yun ito yung original na rainbow ay 7 colors. Dinistort ng LGBTQ. Ang ginawa nila, gumawa sila ng flag ng rainbow na ang kulay ay 8. And then later on, gumawa naman sila ulit ng number 6 na color ng kanilang flag. By 1979, the flag was streamlined into the modern 6-stripe design flown today. Hanggang ngayon. Originally, noong 1978, 8. Noong 1979, binago, ginawa nilang 6. Ganyan ang ginawa nila. Merong red, na simbolo raw ng light, yung orange, healing, sunlight, yung yellow sunlight, green, nature, blue, serenity, and then violet, spirit. Kakaiba to. Bakit? Naglagay sila ng kulay na sumisimbolo daw ng spirit. So ganito, ito yung gusto makita natin. Itong LGBTQ na yan, yung community na yan, yung agenda na yan, hindi yan basta group lang. Yan ay empowered by spirit.
Andyan yung work ng spiritual realm. Sabi nga dun sa Ephesians 2:2, wherein in time past, yung mga taga-Efeso daw na mananampalataya, yung nakaraan yung buhay, ye walk according to the course of this world. Lumalakad kayo ayon dun sa landas ng mundong ito. Nabubuhay kayo sa kasalanan bilang mga Gentiles. Kung ano yung masasamang ginagawa nila, immorality na ginagawa nila, ginagawa nyo din. Sabi niya ganun, no? According to the prince of the power of the air, the spirit that now worketh in the children of disobedience. Meron daw spirito na gumagawa doon sa mga anak ng pagsuway. So yung mga ginagawa ng tao na masama, hindi lang basta sila gumagawa dahil sa kasamaan sa sarili nila. Meron pang behind na gumagawa noon. Yun yung mga evil spirits. Kaya dito, iniisip ko pansin nyo to, yung LGBT community, una 8, and then ginawa nilang 6. Ano yung point? Anything na about sa God, anything about God, anything about truth, i-distort nila, babaguhin nila, gagawa sila ng sarili nila, which is wrong. Hindi mo pwedeng baguhin yon. Tapos binilagyan nila ng bagong meaning. Kaya yung ganitong gawain, yung spirito na gumagawa sa likod nito, hindi ito galing sa Diyos. Ang Diyos ay hindi nagbabago. Tingin mo kung yung color nun ay pito, babaguhin niyo pa ba yun? Of course not. Kung ano ang design ng mga bagay na ginawa ng Diyos, yun yung gusto niya. Male and female. Walang pwedeng bumago. Yung anything na mag-o-oppose dito, yan ay gawa ng kaaway. At ang nag-i-empower dyan ay mga spirito, ang nag-i-influence. Alam nyo, ginagawa ng mga spirito na to, ini-influence yung mga tao to act a rebellion, para gumawa ng rebellion. Imagine, ang dami-dami nila, mga lalaki na naging babae. Ginawa sila ng Diyos na lalaki or mga babae sila na nagbago sila, nagpakalalaki sila. This is an act of rebellion. Hindi siya basta na lifestyle. Pumili ka lang naman Kasi yun ang nararamdaman ko Hindi basta nararamdaman mo. That is an act of rebellion. God designed you to be a woman. Stay. God designed you to be a man. Stay. Gawin mo yung mga roles na ibinigay ng Diyos sa'yo. Kung lalaki ka, magpakalalaki ka. Gawin mo yung mga gawain ng isang lalaki. Alangan lalaki ka, nagme-make up ka. Diba? Pero may mga lalaki na ang trabaho makeup artist, pero lalaki talaga sila. I find doon, hindi naman ako masyadong paano yung pastor? Lalaki naman siya, may asawa pa nga siya, tsaka may anak. Pero trabaho talaga yung mag-makeup, nagpapaganda siya ng mga tao sa niya. Siguro, sa matter of conviction, pero walang masama doon kasi nag-makeup, trabaho naman Diba? Pero kung embalsamador siya, walang problema. Kasi pinapaganda niya, pinapagwapo niya yung patay. Diba? Marami pang ginawa sila. May mga, hindi lang yung Gay Pride Month flag, meron silang ganyan. Meron din silang mga modern variations ng flag. Meron silang progressive pride flag. Iba-iba, may transgender flag, may lesbian, bisexual, and pansexual flags. Imagine, dinistort nila yung ng Panginoon. Alam nyo, let me tell you something. Bakit this is a form of distortion? Hindi lang nila binago yung meaning ng rainbow, pati yung kulay, pati yung act na nakalagay doon sa loob ng activity nila, napakasama. Maganda, makita nyo rin May mga nabasa ako. Ano ba yung mga ginagawa nila during Pride Month celebration? Nagpaparada raw sila tsaka nagmamarcha. Yung mag-iipon-ipon sila tapos magmamarcha sila ng malayo, maglalakad, iikot dun sa buong tindig, parang ganun kunwari. Kaya lang, mga naka-cross-dress, naka-gown, yung iba nakahubad, nakapanty pero lalaki. Walang problema yung parada Problema, anong klaseng parada yan? Nalulugod ba ang Diyos doon? Meron silang mga festival. Alam niyo, festival and concert.
Nagkakantahan sila. Ganun ang ginagawa nila. Meron pa sila yung Pride Circuit Parties. Alam niyo, trinay ko itong tignan. Sabi doon, a series of spectacular circuit parties. Pag sinabing circuit, ito yung nagkakandak sila ng iba't ibang party sa iba't ibang lugar. Pag Gay Man Pride, lalo na doon sa Paris, parang all throughout nung kanilang month, may mga araw na nakadedicate na mayroong lugar na mag-o-offer ng party. Lahat ng mga LGBTQ pupunta ron para maghanap ng makakapartner nila. Meron pa nga ako nabasa dun sa isang schedule nila, sabi Saturday, orgy, experience the largest orgy party in the history of event. Alam niyo yung orgy? Yan yung group sex. Group sex. Yung lalaki, yung babae, isa lang ang asawa. Itong mga ito, yung activity nila, group. Hoy, tayo muna. Tapos mamaya, palit tayo. Mamaya, palit tayo ulit. Hanggang ano yun? Hanggang magdamag. Immoral. May nabasa nga akong headline Police, sa Indonesia to. Police arrest 56 men at gay sex party in hardline Indonesia. 56 men. Ano ginagawa itong mga to? Gawagan ng siguro itong mga to. Nagtitintilian. Di ba? Pag nasa labas siguro itong mga to, para ang lalaki, tapos yung parang napanood ko to Sa hotel sila nahuli. Nung pumapasok sila, parang hindi naman halatang mga gay. Pagpasok nila doon na naglabasan yung kulay nila. Di ba napakasama? Sabi doon pag binasa niyo yung yung kumbaga, ng LGBTQ, sa context nila, sabi LGBTQ pride. Ang ginagawa daw nila, nagpo-promote daw sila ng rights, ng self-affirmation, dignity. May dignity ba doon? Lalaki ako, kumuha ko ng lalaki, pinalitan ko, kinuha ko naman yung isa. Nagsawa ko, maya-maya, yung isa naman. Natapos yung magdamag, naka-20 ako. Anong dignity doon? Same way with lesbians. How ironic. Bakit? Pinopromote daw nila yung dignity, pero sila, makikita mo sarili nila, there's no dignity. Dinibase nila yung sarili nila. Para na lang silang hayop. Yung mga hayop nandiyan, kahit nasa labas, di ba? Iba-iba. May aso ni siya, partner na yung aso ng iba. Parang hayop. May nabasa akong, hindi ko nabasa, napanood, I'm sorry. Napanood ko na video ng isang lalaki na nag-i-interview during Gay Pride Month Parade. Nag-interview siya. Yung tanong niya, this is something na ayaw itanong ng marami. Pero nilakasan niya yung loob niya, tinanong niya isa-isa. Sabi niya, ito personal, tatanungin ko kayo, nakailang sexual partner ka na? Sabi nung isa, 75. Sabi nung isa, tinanong, you're very direct, sabi niya ganon. I like your question. To answer your question, 100. Yung isa naman, ilan na yung naka-sexual partner mo? Ang bilis yung sagot, 150. Yung isa, may tinanong pa, ikaw, tinanong, nakailan ka? Nag-isip siya. Sabi niya, na-lose track na ako sa pagbibilang Hindi niya na mabilang. Hindi niya na maalala kung ilan. That is out of God's design. Lalaki sa lalaki, babae sa babae. I-distort mo pa, group pa. Minsan, iba rin yung may mga couples naman na sinishare yung partner nila dun sa ibang couple. Nalimutan ko yung tawag dun May term na exact dun Napaka-distorted
Yung husband nyo, sa inyo lang yun. Huwag yung isi-share kahit kanino. Yung asawa nyo, sa inyo lang yun. Huwag yung isi-share kahit kanino. Sabi, sharing is caring. Hindi sa marriage. Pero napakasama. This is out of God's design. Hindi nila sinusunod ang Diyos. Ano pang ginagawa nila? Aside dyan sa mga parties na yan, meron sila mga parade, mga concert. Ito raw ginagawa nila. May mga ibang ginagawa sila, mga memorials or vigils. Alam niyo memorials? Pupunta sila doon sa namatay nila, na katulad nila. Tapos ino-honor nila, dinadalaw nila. Siguro may mga contribution na nagawa. O kaya minsan namatay. Mostly yung mga ganito, mga LGBTQ+ people, namamatay sila due to HIV, mga AIDS. Baka hindi kayo aware, sa Philippines, sabi ng WHO, the Philippines currently has one of the fastest growing HIV epidemics in the Asia-Pacific region. Isa raw tayo sa pinakamabilis dumami ngayon ng cases ng HIV. While the general population prevalence remain low at 0.3% of adults ages 15 to 49, the country is experiencing an alarming surge in new infections. Marami daw infected ngayon ng HIV sa Philippines. Lalo na sa Quezon City. Noong nakaraan, nag-check ako doon yung nabasa ko yung news na yon. And based din sa naaral ko, yung mga nabasa ko, sabi usually daw yung mga ageds, yung mga cases daw na mga affected ngayon ng infection is around 15 to 24. Teka lang mga mga lalaki na most likely ay gay. Mga infected daw sila ng HIV. Imagine at 15 years old, involved na sila sa sex. Ito, sabi dun sa local context natin, over 90% of new HIV cases in the country, sa Philippines, occur among males. Ulitin ko Nagkaroon daw ng research, particular time, tinest nila, ilan yung mga na-infect ng HIV sa lahat sa taong ito. Sabi niya, mostly, sa 90% niyan ay males, mga lalaki. Yung 10%, babae. Pero ano gusto mong makita, Pastor? Usually, ang pinaka-infected niyan, yung mga gays. Sila yung nagkikerry ng ganyang sakit. Nakakalungkot lang, di ba? Dumadami yung ganyan sa Philippines. I'm not trying to be mean, okay? Huwag niyong iisipin na parang masama ka, Pastor, inaano mo sila. No, hindi yun ang intention ko. Gusto ko makita niyo ano yung nangyayari, ano yung ginagawa nila. I'm not trying to discriminate sila, okay? Kasi ako, nakikipag-usap din ako sa kanila pag may na-encounter akong ganun Lalo lang kapag close kami. Diba? Nalala ni Ma'am dun sa may ginugupitan ako dun sa palengke Habang gumugupit, kailan ka pa naging ganyan? Buti di ako... Paano pag matanda ka na? Nagkukwento naman siya. Pero minsan iniisip ko rin, gusto ko rin magkaanak O ba't di ka maghanap ng asawa? Saka na. Basta nai-enjoy pa raw niya yung ganun siya. Pero ngayon nag-anak na siya, nag-asawa na. Yung kinukwento ko na yon, maging straight na siya. I'm happy para sa kanya kasi may anak siya, di ba? May mag-aalaga sa kanya. So as of my according sa pagkakaalam ko ngayon, okay? Pero just imagine ganun, no? Pastor, paano sila nag-arrive sa ganyan? Punta kayo ng Romans chapter 1. Sa nag-i-start yan. Sa Romans chapter 1, verses 22. Kaya yung mga tao na professing themselves to be wise, they became fools. Sabi nila, kilala daw nila ang Diyos, pero hindi pala. Bakit? Ano bang ginawa nila? Alam nyo, bago maging immoral yung isang tao, may nauunang kasalanan doon. Ano yon? Sabi sa verse 23, and change the glory of the uncorruptible God into an image like to corruptible man, into birds, and four-footed beasts, and creeping things. Ano daw ginawa ng tao? Especially ng mga Gentiles, gumawa ng mga rebulto. Alam niyo unang kasalanan? Idolatry.
Pag nag-start ka sa idolatry, it follows, i-accept mo yung immorality. Tuloy-tuloy yan. Kasi ganyan yung pattern dito. Ano ginawa ng Diyos as a punishment sa kanila? Sa verse 24, ito yung nakakatakot. Sabi niya sa 24, wherefore, God also gave them up to uncleanness. Alam niyo ibig sabihin ng gave them up? He abandoned them. He ceased to restrain them. Yun ang ibig sabihin nun. Hindi na sila binawalan ng Diyos. Pinabayaan na sila. Yan ang gusto nyo. Bahala kayo. Gawin ninyo kung anong gusto nyo. Magkikita tayo doon sa end. Parurusahan ko kayo lahat. Ganyan ang ginawa ng Diyos. Gusto nyo yung idolatry, hindi nyo ako sinasamba. Gusto nyo yung rebulto, well, no problem. Bahala kayo. Pero see to it, ipapunish ko kayo. Ngayon, dahil nag-worship sila ng mga rebulto, yung idolatry pala, hindi lang basta rebulto yan. Pwede yung idolatry is idolatry in the heart. Alam nyo yung ginadiyos mo, ikaw. Sarili mo. Kung ano ang tama sa pagkakaalam ko, yun ang tama. O di ikaw ang Diyos. Huwag niyong gagawin yan. Merong nagro-rule over us. Meron tayong standard and that is this book, the Bible. God, yung standard natin. Kung ano sinabi ng Diyos, yun ang paniwalaan natin. Hindi kayo pwede mag-invento kahit ako. I'm bound to this book. I'm bound to submit sa aklat na to. Yung sinasabi ko, pwede nyong i-check. Hindi ko kayo binabawalan. Mag-research kayo. I would be happy. Pero dito may kita mo, yung bunga ng kanilang kasamaan na pinalitan nila ang Diyos. Sumamba sila ng rebulto. Alam niyo ginawa ng Diyos? O di pinabayaan na lang din sila. Yung kasalanan nila, nag-flow saan? To uncleanness. Through the lust of their own hearts, to disgrace or shame their own bodies between themselves. Sinira nila pati sarili nila. Paano sinira nila? They change, 25, who changed the truth of God into a lie in worship and serve the creature more than the Creator, who is blessed forever. Amen. For this cause, inulit-ulit, God gave them up unto vile affections. Ito na. For even their women did change the natural use into that which is against nature. Yung babae, sino ba dapat ang partner? Lalaki. Ngayon, iba na. Ang partner ng babae ay babae. Nagpakasal, parehas naka-gown. Minsan ang partner na ngayon, lalaki at lalaki. Parehas naka-kurbata, nagpakasal. Pero minsan may nakikita ako, parehas lalaki, pero naka-gown yung isa. Tapos ang laki ng muscle. Diba? Wala talaga sa God's design eh. Hindi design ng Diyos yun eh. Kayo nga, minsan pag nakita mo yung gano'n, sakit sa mata, diba? Tingnan mo yung creation daw ng Diyos, ang ganda. Diba? Sabi ng Bible. Yung babae, pag nagsuot siya ng mga bagay na pambabae, maganda ba tignan? Maganda. Walang issue. Pero maghanap ka ng lalaki, pag damitin mo ng lalaki, tapos ang laki ng katawan. Parang, sakit sa mata nito makita. Kasi bakit? Hindi siya yung natural eh. Hindi dapat kasi siya ganun eh. 27, Romans 1:27, and likewise also the men, leaving the natural use of the women. Anong ginawa nila? Burn in their lust. Nag-alab doon sa kanilang pita ng laman nila and toward another. Anong mangyari na? Men with men, working that which is unseemly or shameful and disgraceful. Alam nyo, effect? And receiving in themselves, dahil pinalitan nila yung dapat nila maging partner. Sinunod nila yung pita ng laman nila. Hindi, babae ako. Nakakita ng pogi, yun ang partner niya na, yun ang gusto niya, yun ang pinurso niya. Tingnan niyo yung naging effect. Nakalagay na sa Bible eh. And receiving in themselves that recompense. Ano niyo recompense? Yung punishment or yung effect ng kanilang ginagawa. Anong effect na ikaw palitan mo yung partner mo? Instead na babae yung gawin mong partner na isa lang, kung nakipartner ka sa lalaki, dinamihan mo pa. Merong effect. Sinabi na kanina, yung sakit.
Di ba wala namang AIDS tsaka HIV kung ang partner mo ay isa lang. Napakatalino ng Panginoon. Gusto nyo maiwasan yung sakit, sundin nyo siya. Maghanap ka ng ibang partner kung kanin-kanina, magbayad ka dun sa mga binabayadan. Magkakasakit ka talaga. Di ba ganun yung nangyayari sa iba? Yung mga ganong gawain nila later on, nakakakuha na sila ng sakit. Yun yung effect ng kanilang masamang ginagawa. Sabi dito, yan na yung recompense or punishment of their error which was meet, yung tama doon sa kanyang ginagawa. Alam niyo, ito yung gusto isipin niyo. Alam niyo, lahat ng evil na ginagawa ng tao dito sa lupa, may consequences. So kung sila, ganun yung ginagawa nila, nakikipartner sila sa marami, iniwan nila yung pagiging lalaki nila, nagpakababae sila, vice versa, doon sa mga lesbian, ang magiging effect, isa-suffer nila yung consequences nun. Kahit yung mga nag-growth hormone pag nasobrahan ka na, ano na mangyayari? Halimbawa, alam ko, ewan ko lang, nakapanood na kayo, lalaki siya, tapos nakipagent na siya, baga, nagpa-modified na siya ng katawan, nagpalagay na siya ng dibdib niya, nagpatanggal na siya ng ari, nagpa-sex realignment siya, tapos na-convert siya. Ngayon, naging Christian siya, paano na yung pastor? Wala na siyang ari, hindi na siya makakabuo ng pamilya niya. Consequence niya na. Ang mahalaga naman doon, Christian siya, na-convert siya. Mahalaga, nakilala niya ang Panginoong Kristo. Pero anong point na yung ginagawa mo dito, may consequences yon. Maigi na lang kung naligtas tayo, yung ibang consequences ng kasalanan natin, hindi na natin na-suffer kasi tinawag na tayo ng Diyos, niligtas niya na tayo. Yun ang blessing natin. Pero yung iba, talagang dumarating sila sa ganung point. Grabe, no? Alam nyo, hindi lang yun yung effect na nagkakaroon ng sakit Alam nyo, minsan yung mga LGBTQ, kakaroon sila ng depression. Nabasa ako Sabi dun sa nabasa ko, gay and lesbian individuals are significantly more likely to experience depression and other mental health conditions compared to their heterosexual peers. Yung heterosexual is yung normal. Straight na lalaki, straight na babae. Homosexual, yung mga gay and lesbian. Ang malaki daw ang chance na magkaroon ng depression is yung mga LGBTQ. Sabi, evidence indicates that sexual minorities are roughly 1.5 to 2.5 times more likely to experience depression and anxiety in their lifetime. Imagine, mas marami yung pwedeng mag-suffer ng ano sa kanila. Eto, may nabasa ako from leading mga psychiatrists. Sabi nila, studies published by the American Psychiatric Association show that LGBTQ plus adults are more than twice is likely to experience mental health disorder as heterosexual adults. Imagine, 2 ulit na pwede kang magkaroon nun kung nasa ganun kang lifestyle, nasa ganun kang kasalanan. Malaki ang chance darating yung time madedepress ka. Hindi lang sa adult, pati sa mga kabataan or youth, sabi niyang ganon. Alam niyo, isa lang to sa consequences Yang sakit, yang depression. Alam niyo, kapag kayo naging LGBTQ+, there are several challenges na mararanasan ka. Imagine, hindi mo alam kung saan ka mag-join. Hindi ka naman lalaki, hindi ka rin babae. Sino usually mo kasama? Yung mga katulad mo lang din, na nilalabanan nila yung nature na sarili nila. Hindi naman sila ginawa ng Diyos ng ganon. Kaya pakiramdam ng mga nasa ganyang situation, hindi nila alam kung ano sila. Meron silang identity crisis, ano ba sila? Usually, mga kasama niya, yung mga katulad na lang din niya. Kaya lang, pare-pare sila nag-i-struggle. Yung iba, hindi matanggap ng magulang, hindi matanggap ng nanay. Imagine, sinunod nila yung pita ng kanilang mga laman. Kaya feeling nila depressed sila ngayon. Feeling nila sila na lang nag-iisa. Sa Romans 1:28, and even as they did not like to retain God in their knowledge, pangatlong ulit na to, God gave them over to a reprobate mind. Alam niyo reprobate mind? Ito yung klase ng pag-iisip na hindi na tinatanggap ng Diyos. Ito, ano yun ibig sabihin nun? Ito yung ibig sabihin nun.
Pinabayaan na raw sila ng Diyos kung ano yung ginagawa nila. Kung gusto nilang magpakasasa dun sa laman nila, mag-multiple partners, bahala na lang sila. Kung gusto nila gumawa ng mga maduduming bagay, bahala kayo. Kung gusto ninyo na gawin yung mga gusto nyo, yung pag-iisip mo na ayaw ko naman, pero gusto mong gawin, reprobate mind, bahala ka na dyan. Yan yung mga klase ng pag-iisip na ayaw naman ng Diyos. Pinabayaan na lang sila ng Diyos sa ganong kalagayan nila na yun ang gusto nilang isipin, yun ang gusto nilang gawin, bahala na sila. Pero tingnan nyo sa verse 32 ng Romans 1, ano magiging ending nila? Tingnan nyo to. Who, yung mga Gentiles, yung mga gumagawa ng ganito, knowing the judgment or sentiment. Alam naman nila na ayaw ng Diyos yan kasi wala sa design ng Diyos yan That they which commit such things, yung mga gumawa daw niyan, ano daw mangyayari sa kanila? Are worthy of death or are worthy of punishment. Karapat dapat daw sila sa kaparusahan. Hindi ako nag-i-invento rito. I'm not trying na sabihin na hindi ka naman concerned sa kanila, pastor, tinataboy mo sila. Ano ba yung gusto mong paraan ng pagmamahal ko sa kanila? Nasabihin sa kanila na ito magiging ending nila if they will not stop. Ang sabi ng Galatians 5, tingnan niyo sa Galatians 5:19, now the works of the flesh are manifest, which are these. Ano ba yung ginagawa ng laman? Yung mga evil na acts, mga activities, lifestyle, adultery, may asawa na, nakikiasawa pa ng iba, fornication, cohabitation. Ito noon, I'm happy, yung iba, lalo na ibang mga kapatid noon, ganito yung situation nila. Live-in. Ina-advise ko na magpakasal kayo. That's the answer doon. Para hindi kayo mabuhay sa kasalanan. Make it right. Get married. Ano pa yung mga kasalanan na gawa ng laman? Uncleanness, kahalayan yan. Lasciviousness, kalaswaan. Hindi ba kalaswaan yon? Lalaki sa lalaki, babae sa babae. Minsan sa babae, I'm being blunt dito mga kapatid I'm not trying na maging bastos o ano, pero I'm trying na ma-realize yung gano'ng kadumi yung ginagawa nila. Yung mga lesbian, gumagamit pa ng mga sex toys. Imagine, gagawin mo sa harapan ng Diyos yun. Tapos sabihin nila, we are fighting, we are promoting dignity. May dignity ba dyan? Hindi naman yan yung disenyo ng Diyos. Sa Galatians 5:21, ano pa? Envyings, murders, drunkenness, revellings, and such like, of the which I tell you before, as I have told you in the time past. Ang sabi ni Paul, that they which do such things shall not inherit the kingdom of God. Yung mga gumagawa ng ganon, na ayaw nilang tumigil, namatay sila sa ganon, hindi raw nila mamanahin ang karyaan ng Diyos. Mabait naman siya, pastor Namatay siyang rebelde. Hindi to biro. Liban na ang Diyos ay gumawa sa kanyang puso. Minsan may mga tinitignan na nito ano yung mga ginagawa nila during Pride Month Meron din sila mga educational workshops. Hindi ko alam anong pang i-educate nila Kasi may nakita ko doon sa yung sinad ko minsan sa group. Sa loob ng church, tinuturuan yung mga bata tungkol saan ba ang mga LGBT. Ba't kailangan ituro kayo dito na para i-accept kayo? Hindi, pero tayo, tinuturo natin sa church kung ano rin sila, na wag natin silang gagayahin, na hindi natin sila pinopromote. Grabe, no? Ano ba, mapapakinabang kahit malaman natin yung mga yon. Pero yung unang reason bakit it's a distortion, kasi yung design ng Diyos, yung meaning ng rainbow, binago nila. Tapos yung pagbabago pa lang yon, naka-entail din doon kung ano yung mga activities na ginagawa nila na hindi naman maganda. Pangalawang reason ko, hindi lang dahil tinitwist nila yung ano ng rainbow, yung meaning, na symbol of hope, na symbol of mercy, na hindi na gugunawin ng Panginoon ng mundo sa pamamagitan ng tubig. Di ba?
dinistort din ito yung meaning on the side ng yung context. Sabi ng Panginoon, hindi ko nagugunawin yung mundo sa pamamagitan ng baha, kaya mayroon akong binigay na rainbow. Instead na ma-appreciate nila yung mercy ng Panginoon, binago pa nila yung kulay ng rainbow, binago pa nila yung meaning ng rainbow. Ngayon, yung rainbow po, nakakonect yan sa judgment. Pinakita ko kayo ng sign na hindi na ako magpapaguna sa pamamagitan ng tubig. Pero hindi ibig sabihin, pag nabuhay kayo sa kasalanan nyo, di ko kayo parurusahan. Parurusahan ko pa rin kayo. Kaya lang yung ginagawa nila ngayon, ba't parang di nila naiintindihan naman yung sinabi ni God? Hindi talaga. Dinistort pa nila. Idagdag pa natin yung kwento ng Sodom and Gomorrah. Anong ginawa ng Diyos doon? Sa Genesis 19:24, "Then the Lord rained upon Sodom and upon Gomorrah brimstone and fire from the Lord of heaven, and He overthrew those cities." Sinira daw ng Diyos yung Sodom and Gomorrah. Pinaulanan niya ng mga bato na nag-aapoy. Bakit? Ang kasalanan ng Sodom ay sodomy. Nalala niyo yung story ni Lot? Kinakatok yung pinto, sabi ng mga lalaki, ilabas mo yung mga lalaki na nandyan. Yung kamukha ni Alden Richards. Ilabas mo yung lalaki dyan, kamukha ni Joshua Garcia. Sabi nilang ganon. Bakit ba? Anong problema nyo? Gusto namin silang sipingan. Ang popogi nila. Tapos nagtitilian na siguro sila doon sa labas. Sabi nila, ay hindi, wag na lang. Wag sila. Yung anak ko na lang ang kunin nyo. Parang inisip natin, ay masama sila at in-offer niya yung anak niya. Bagaman ganoon yung ginawa niya, pero kilala niya yung mga tao eh. Alam niyo bakit niya sinabi yon? Para malaman natin anong klaseng LGBTQ nandoon. Yung mga nandoon, hindi bisexual. Iba yung bisexual eh. Ano yung bisexual? Pwede sa lalaki, pwede sa babae. Depende kung sinong kasama niya. Pero yung mga nandoon sa Sodom and Gomorrah, inofera ng babae, ayaw daw nila. Ano yun? Gay. Sabi nila pero alam niyo yung benefit, nakikilala natin, anong klase bang mga lalaki nandoon? Mga gay. Ang gusto lang nila lalaki. Pag nakakadikit sila ng babae, nadidiri, naaryek. Ay, babae. Kaya ang ginawa ng Panginoon, pinarusahan, sinira niya yung lugar na yon as a testimony sa ating lahat. Ginunaw ng Panginoon yung mga tao, pinarusa niya sa time ni Noah, sila lang ang nakasave, pati yung mga hayop na kasama nila, yung family niya. Pinapakita doon na ang Diyos, pinarusahan niya yung kasamaan ng tao. Yung Sodom and Gomorrah, pinapakita rin doon yung kasamaan ng tao doon, particularly yung sodomy, pinakita doon na hindi inaayunan niya ng Diyos. Pinarusahan niya yung mga tao na yon. Kaya lang ito problema ngayon eh. Yung gumagamit ng rainbow na simbolo na nakadikit doon sa judgment ng Panginoon, doon sa mga kasamaan, sineselebrate nila yan na binago nila yung meaning. Tapos, ang ginawa nila, instead na righteousness yung kasama, ang ginawa nila, puro kasamaan. Diba? Imbis na magbago dun sa mali nilang ginagawa, tinutuloy nila. Nag-i-stay sila doon sa kamalian nila, doon sa kasalanan nila. Lalo sila nagkakasala, mas marami pa silang kasalanan. Alam niyo, nabasa ko, habang inaaral ko itong Pride Month, hindi lang ito basta celebration, nakakala mo, distortion lang to ng ganyan, ng meaning ng rainbow, yung meaning ng message ng rainbow. Hindi lang basta ganyan. Alam niyo ba talaga kung ano ang Pride Month? This is also a religion. May mga ideology sila dyan, meron silang mga belief na alam mo ang Diyos ay God is love. Hindi niya tayo parurusahan. Di ba religion? May sarili silang interpretation of who God is, kung paano nag-deal ang Panginoon sa mga tao. Hindi niya gagawin yan. O di religion na siya. Kaya lang nakakalungkot. Ia-allow ba ng Panginoon yung ganon? Will God allow, ito-tolerate ba niya yung ganong kasalanan?
Alam nyo, dapat nga, matakot tayo dyan eh. Huwag natin i-celebrate eh. Pangalan pa lang eh. Pride Month. Yay! Ha? Alam mo ba ibig sabihin ng pride? Ang ibig sabihin ng pride, ito ay rebellion against God. Ang ibig sabihin, ang focus kapag pride, self. Ako. Ako at ako. Ay sabi, me, myself, and I. O, puro I. Ako. Yung biblical pride daw, yan daw ay preoccupation ng self. Ang lagi niya iniisip, self. Kaya kung ano yung nararamdaman mo, sundin mo. Kung yan yung dinadala ka ng puso mo, ay pusong babae at ang gusto mo ay lalaki, ituloy mo lang yan. Kasi ikaw talaga yung God. Yung self. Ano tawag doon? Pride. And they celebrate. And it's wrong. Andun yung independence. Pag ikaw nag-aka as independent from God, pride. Kasi bakit? Ano ba dapat tayo? Dependent. Lord, will mo ba to? Kaawaan niyo ako, Panginoon. Samahan niyo po ako. Tulungan niyo po ako, Panginoon. We should learn to be dependent. Yang pride, yan ay self-exaltation. Yan ay self-independence. Yan ay self-justification doon sa mga ginagawa natin. Di ba yan ang kasalanan ni Lucifer? Sabi ni Lucifer sa Isaiah 14:13, "For thou hast said in thine heart," sabi ng Panginoon, sabi ni Lucifer, "I will ascend into heaven. I will exalt my throne above the stars of God. I will sit also upon the mount of the congregation in the sides of the north. I will ascend above the heights of the clouds. I will be like the Most High." Gusto ko maging katulad ng Diyos na sinasamba din. Kaya magre-rebelde ako. Papalitan ko siya doon sa trono. That's pride. And the world celebrates. Ang pagkakaiba, God hates pride. Kaya nga pinarusahan si Lucifer, na later on ay naging devil and Satan. Sabi ng Proverbs 6:16, "These things that the Lord hate." Ano yung mga bagay na ayaw ng Diyos? Unang-una, a proud look. Ayaw niya ng mapagmataas na mga mata. Ayaw niya ng mayabang. Proverbs 16:5, "Everyone that is proud in heart is an abomination to the Lord." Alam niyo abomination? Karumal-dumal. Madumi. Kapag yung tao mayabang sa harapan ng Diyos, andun yung pride. Karumal-dumal daw ang tingin ng Diyos. Imagine mo na lang yung mga nagpaparade na nandun sa heart yung pride, na ang inuunan nila yung sarili nila, na ang ginadiyos nila yung sarili nila. Pag tinitignan sila ng Panginoon, yan yung pinakaayaw ko. Tapos nakahubad kayo. Nakadamit kayo ng hindi appropriate kung ano kayo. Alam niyo ba yung pride? That's wickedness. Kapag yung tao mayabang, hindi niya hahanapin ng Diyos. Kaya yung mga tao na ganyan, hindi naman nila concern, ano bang sinasabi ng Diyos about His Word dito sa buhay ko? Kaya nga di sila magbabasa eh. Bakit? Iko-condemn sila ng Word of God. So, ililive nila to. Huwag natin basahin yan, huwag natin pag-aralan yan kasi ano tayo yan eh, iko-correct tayo yan. Huwag nating gamitin sa buhay natin yan. Kaya ngayon, ano yung ginagawa ng mga proud men? Di ba nagpapasa ng batas? Ano yung Charmaine Bill? Pwede na raw palitan yung pangalan mo. Kung lalaki ka, gusto mong palitan, ang pangalan mo ay Rosana. Sabing ganon. Pwede na daw. Kung ikaw ay male, yung batas ng Charmaine Bill, papadaliin, napalitan yung pangalan mo, tsaka yung gender mo ng mas mabilis. Kaya lang, ang gulo-gulo niyan. Nakalagay dito, female. May bigote naman. Paano? Binago na. Yung biological sex niya, binago niya. Yung biological gender niya. O ngayon,
Lumipas na yung epekto ng gamot, wala ng pera. Labasan na yung mga bigote, yung mga muscles. So, yung Soggy Bill, alam niyo yung Soggy Bill, batas din yan na sinusulong, pero ngayon hindi pa rin pinapasa. Maigi na lang. Kasi alam niyo ba kapag pinasa yun, yung mga LGBTQ, may access na daw sila doon sa mga public services. Pag sila gay, gusto nilang mag-CR doon sa pambabae, pwede na daw. Kaya lang, ginawa sa Amerika yan eh. Yung mga gay, pinayagan. Alam niyo nangyari? Nang momolest siya ng mga babae doon sa ano. Hindi naman pala gay, nagpanggap lang na gay. Pero nung nandun na sa CR ng babae, sinundan yung mga babae, yung mga bata doon sa loob ng cubicle, ginawa nila ng masama. Kita mo kung paano pwede gamitin yan para sa kasamaan. Kaya maigi, panalangin natin, wag maipasa yan. Yung mga yan. Tsaka kapag naipasa yung Soggy Bill, katulad dito, nagpipreach ako about sa ganyan, pwede na akong idemanda. Sabihin nila, yung preaching ni Pastor Rodel, yan ay form of hate speech against us. Kaya ididemanda namin siya. Makukulong na ako, mga kapatid. Ano yun? Bawal na magsalita. I-correct sila. Yan ang problema nila. Gusto nila ilaban yung karapatan nila at the expense yung karapatan ng iba. Kaya hindi pwedeng ipasa yan eh. Bakit? Ano yun? Sila, yung karapatan lang nila yung mahalaga. Paano ako? Paano yung karapatan ng marami? Iilan lang naman sila eh. Akala mo naman, yung pinaglalaban nila, yung wala silang karapatan. Hindi. Lahat ng healthcare, na-access ba nila? Yes. Ano yung mga transport? Pinapayagan ba silang pumasok sa mga bus? Yes. Wala namang problema kung tutuusin eh. Masyado lang silang entitled. Doon na papasok yung hindi tama na yung ano nila. Pag ganun na yung attitude nila, ano yun? Di ba pride? Gusto nila sila lang yung tanggapin. Paano naman ako kung ang belief ko iba dun sa belief mo? Hindi niya matanggap. Dapat daw tanggapin ko siya. Nasan pa yung karapatan ko kung ikaw lang pala masusunod? Hayaan mo na yung situation natin, yung belief mo, yung belief ko. Hayaan mo kung ipaliwanag ko kung ano yung sabi ng Bible. Diyan ka, dito ako. Kung ayaw mo makinig. Yan ang ayaw ng Diyos. Let me end with few implications, mga kapatid. Alam nyo, huwag tayong makisama sa mga ganyang gawain. Huwag tayong gagawa ng bagay na related dyan. Pastor, Pride Month ngayon kaya gumawa ako ng flag. Bumili nga ako ng art paper Ay, hindi ako nag-ano, Pastor. Ang ginawa ko lang, pinalitan ko yung wallpaper ng cellphone ko. Diba? Alam niyo, yung mga kasamaan, huwag natin ayunan. Huwag tayong mag-partake. Dapat nga daw i-reprove mga yan or i-expose. Kasi yung mga gawang kasamaan, mga unfruitful works of darkness. Sabi ng Ephesians 5:11, and have no fellowship. Huwag kayong makikisama dyan with the unfruitful works of darkness. Walang bungang mabuti yan. But rather, reprove them. Anong reprove? I-expose mo daw. Sabihan mo sila. Ipaliwanag mo kung ano yung exactly na ginagawa nila. Katulad ng ginagawa ko, ini-expose ko yung mali nila. Para malaman nyo. Huwag tayong mag-partake doon sa kanilang mga kamalian. Pangalawa, huwag natin ding i-support. Diba? Nakakita ka ng, gumaganda ka ngayon Dapat sabihin mo, guwapo mo Ito naman. Di ba nang ganun, kaysa naman magkasala ka Sabi mo, pogi ka. Alam mo kung ano gugupitin mo yan, pupogi ka talaga. Ano ka ba? Babae ako. Bahala ka. Di ba? Babae ka, kamukha mo si Pacquiao. Sabi mo ganun. Di ba? Huwag tayong mag-partake, huwag tayong mag-support. Pangatlo, huwag natin silang i-tolerate. Hindi ko sinasabi dito na ito ko clarify ko to. Hindi ko sinasabi dito na yung parang maging condemning tayo sa kanila, awayin natin sila, hindi ganon. Ang sinasabi ko dito, maging humble tayo, maging mabait tayo sa kanila. Kasi alam niyo kung bakit? Naligtas lang naman tayo dahil sa biyaya ng Diyos, di ba? Nabago lang naman kayo dahil sa biyaya ng Diyos. The same grace applies to them. Kaya silang iligtas ng Diyos.
Kaya nga pag tayo, inaway natin sila, naging mayabang tayo. Kasi sabi mo, tama kasi tayo eh. Tama na talaga tayo, wala tayong magagawa doon. Pero one thing na maging gracious tayo sa kanila, mag-humble tayo, i-share natin in love yung gospel ng Panginoong Jesucristo. Na alam mo, ang pag-asa mo ay ang Panginoong Jesucristo. Kaya kanyang baguhin. May mahirap ba sa Diyos? Wala naman eh. Kaya maging gracious tayo sa kanila. Maging humble din tayo. Tsaka wag natin encourage sila na magpatuloy doon. Minsan may mga bata na maliliit eh, na kumikending-kending na eh. Yung malalaki naman ang ginagawa, kending-kending. Ayun, naging grade 1, naging grade 2, naka-make up na. Pag ganun ginawa nyo, partaker ka ng mali. Ikaw ang nag-encourage sa kanya. Pag nakakita kayo ng ganon, huwag niyong i-encourage na mag-ganon. Laging siyang i-remind, mali yan, lalaki ka, dapat lalaki ka. Sabihin mo, lalaki ako, lalaki ako. Hindi, joke ko lang yun. Pero i-encourage nyo sila na mag-stay sila kung ano sila. Yung mga matatanda o adult na minimake-upan sila, iniipitan, lalaki, kayo ang gumagawa ng dahilan, kaya nagiging ganon sila. Huwag niyong i-encourage yung ganon. Imbis na kayo yung matanda, nakakaalam ng tama sa mali, ini-encourage nyo pa. Dapat yan, talikuran yung mga ganyan. Brethren, let's realize this. The rainbow of God is to be celebrated kasi yung glory ng Diyos ay nahahayag doon. Yung kanyang paghatol, yung kanyang katuwiran, yung kanyang biyaya, yung kanyang awa, yung kanyang pag-ibig sa sanglibutan sa mga tao. I-celebrate natin yung rainbow. Let's celebrate God, not pride. Diba? Yung mga kaibigan namin, hindi pa ligtas ngayong umaga. Sana may you realize something dito sa message na to. Especially yung mga, kung may mga kaibigan tayo na ganito yung situation nila, nag-i-struggle sila dun sa identity nila, let us be caring sa kanila. Ipaliwanag natin kung ano yung path na gusto nilang tahakin. This is something na hindi patungo sa Diyos. This is something, an act of rebellion doon sa design ng Diyos para sa buhay niya. Paalalahanan natin sila na talikuran nila yung mga ganitong bagay at marapat na sila'y manampalataya sa Panginoong Jesucristo. Huwag natin i-celebrate yung Pride Month. Dapat ay itigil natin ito. Okay? Pride Month is a twisted celebration. Let's bow our heads and pray. Lord, thank you sa araw pong ito. We give praise, glory, and thanks sa inyo sa araw na ito. In Christ, I pray. Amen. Sige po.